So, ano pong topic natin for this month? Anong tema? Alam niyo ba yung pinag-uusapan natin last Sunday? Okay, vision and mission ng Juhia Masinag. Siguro mga 20 years ago, 25 years ago, nauso yan. Lahat ng corporation, lahat ng hospital, lahat ng eskwelahan, lahat ng company, pagpasok mo sa pintuan ng opisina nila, unang bubungad sa iyo, vision, mission. And then later on sa kabila naman, core values. So, lahat ng kumpanya, kahit sa gobyerno, merong ganun. Bakit ho kaya? Kasi uso. 'Di ba? Pag wala ka no, hindi ka in. 'Di, bakit po? Okay? Sa ibang company, talagang ito yung direksyon na kanilang pupuntahan. Ito yung destination nila. Sa iba naman, nakikigaya lang talaga. No? Sa atin, ito, para magkaroon tayo ng kaunawaan, ang vision po, kung saan ka papunta. Okay, kung saan ka. By the way, sinabi ko kung saan ka. Kasi hindi lang po kumpanya ang merong vision, hindi lang church, dapat pamilya at personal mong buhay. Dahil kung ikaw mismo wala kang vision, tanungin mo yung katabi mo, anong vision mo sa buhay? 50-50 vision ko. 50-50 naghihingalo. Hindi 20-20. Anong vision mo? Sige nga, tanungin mo yung katabi mo, anong vision mo sa buhay? Nagkataon kasi ako leader nyo dito. Yung vision ko sa buhay, yun yung vision ng church. So, when it comes to ministry, ito yung vision ko. Yung tinuro ko last Sunday. Ito yung vision ko sa ministry. Pero may vision ako sa buhay namin, sa pamilya namin. Kasi when you say vision, ito yung ultimate na destination mo. Sa entire life mo, ito yung gusto mong marating na pag ikaw mamamatay na, last 2 minutes na, masasabi mo, yung sinabi ni Jesus sa krus na it is finished. Yung word na yun sa Greek ay tetelestai, means mission accomplished. Naabot mo yung vision mo, nagawa mo yung mission mo. So pagdating sa kaduluduluhan ng buhay mo, hindi ka mag-iisip, ba't nga ba ako nag-exist? Bakit ba ako nabuhay? Bakit ba ako napadpad sa Antipolo? Bakit ba ako napunta sa Juhia? Bakit ba ganito? Dapat alam mo kung saan ka pupunta. Hello? Tanungin mo lang yung katabi mo, saan ka papunta? That's your vision. Where you are going, where we are going. Kaya dapat hindi lang church ang may vision, pamilya meron, personal meron. So vision is doon ka papunta. Okay? Kaya nga, ang vision, binivisualize talaga. Introduction pa lang ako. Binivisualize talaga. Kunyari, pumunta kaming Korea for the first time. Kasi yung Japan namin, 4 na yan pang-4 na Tinitingnan ko sa YouTube, tinitingnan ko sa mga vlogger, ano itsura doon. Tinitingnan ko yung mga tourist spot. So, ini-imagine ko na ito yung pupuntahan namin para pagdating ko doon, yung maliliit na detalye na lang ang aking papansinin. Kasi alam ko na yung kabuuan halos. Yung maliliit na lang. Kasi hindi po kami nagbabiyahe na may mga tourist guide, magastos po yun Kami po ay DIY. Do it yourself. And beside, kung kailan ko gustong gumising, gigising ako alas 12, alas 10, makakagising ako. Pag may tourist guide kayo, alas 6 pa lang, larga na kayo. So kami, DIY. So para makita ko yung pupuntahan, pinapanood ko yon, tinitingnan ko yon. And then, yung mga detalye, inaaral ko. Pagdating doon, kung meron mang kulang, konti na lang. So yung biyahe namin ng Korea, tsaka nung last 2 weeks ago sa Japan, andali. Kasi yung vision mo, yung direction mong pupuntahan mo, nakita mo na Kaya ang ginagawa po sa vision, naglalagay ng mga reminders sa bungat, ito yung vision natin. Kasi ibinabaon sa utak.
What the mind conceive, the body will achieve. Nung nagne-networking kami, ang tinuro sa amin, ilagay mo yung mga pangarap mo dyan sa dream board. Alam niyo yung dream board? Sino nakakaalam ng dream board? May board kang ganon, ilalagay mo yung, hindi yung board na nakaka-boring. Ilalagay mo yung gusto mong kotse, gusto mong bahay, gusto mong puntahang travel. No, nakalagay doon. Meron kami noon. So doon sa cabinet ko, nilagay ko yung brochure ng Israel. Wala lang, nilagay ko lang doon. Nakikita ko tuwing bubuksan yung drawer, yung closet, pero hindi ko iniisip na nung year na yon bago mag-pandemic, mapuntahan namin bigla. So ayun pala, kung ano yung nilalagay mo sa utak mo, kasi vision is seeing the future ahead of time. Advanced screening ba? Kaya itong vision na to ng Juhia Masinag, ano po yung vision natin? Okay. Ilalagay na natin yan sa gilid para tuwing papasok kayo, makikita nyo, to establish mission-minded mega church, 3M. Mission, sabihin nyo, mission-minded mega church. At tinuro ko nung nakaraan, ito yung mga target nating bansa. Okay, hindi pa pala ako nakakonect. Sorry. Connect muna tayo. Ayan. So, vision is where we are going. At yung vision ng Juhia Masinag is to establish a mission-minded mega church. Mission, may JIC, may MAPSNAB tayo. Mega church, 2,000 above members. Dahil magastos po mag-mission. We need money. Unless ang ma-convert natin, madala natin sa Panginoon ay panay taga-Bisaya. Sorry po mga Bisaya. Bisaya po ako. Lalagay na lang tayo ng langis. Tayong lahat, ano? Oh, mission tayo sa Japan. Walang visa-visa. Walang passport. Joke lang po yan. Hindi ganun ang mga Bisaya. Ang mga Bisaya, pang Miss Universe yan. Mga yan. Ano lang yun? Kasabihan lang yun. May mga ilan-ilan. Kasi at tagal ko sa Bisaya, may mga dumadalaw talaga sa aking lumilipad eh. So, pero hindi lahat, okay? So, hindi tayo ganoon. Hindi tayo pwedeng mag-mission ng langis lang ang katapat. Okay? Kailangan nating magbayad ng ticket. So, mega church, 2,000 above. So, yan po yung ating vision. Ang mission naman, ito yung sasakyan mo. Paano ka makakapunta sa vision mo? Kunyari, gusto pumuntang Baguio. Maraming paraan para pumunta doon. Sumakay ka ng bus, open na ba ang Lawakan Airport? Pwede kang mag-aeroplano, pwede kang mag-bike o mag-scooter. Maraming paraan, pero ano yung mabilis para makarating doon? Sa lahat naman ng biyahe, ang pinakamabilis is aeroplano. Okay? Dito, sa mission natin, ito yung paraan, ito yung sasakyan natin. Paano tayo makakarating sa mission-minded mega church? So ano yung mission natin? Okay, alam ko yung mga bago, hindi nyo to makakabisado, pero required ng mga leaders na kabisaduhin to. Making disciples that will disciple their own people group here and abroad. Pag sinabing making disciples, yung pagba-Bible study po natin, yung tinrain kayo para mag-Bible study, lahat ng umaattend sa Bible study, hindi pa disciple ang tawag doon, believer lang. Diba? From unbeliever, pag tinignan niyo yung manual nyo nasa baba, from unbeliever to believer. So pag tumigil ka dyan sa Bible study lang, believer ka lang, hindi ka pa disciple. Eh anong goal natin? Ang mission natin? Making believer? Hindi. Making disciple. Kasi kung believer ka, si Satan believer din, magkaano-ano kayo? Classmate. Di ba? Body-body. So ayaw nating believer lang. Kaya nga, ang mission natin, making disciples. Kaya nga,
By May, mag-start na tayo ng discipleship training. Inaantay lang natin yung second batch ng Bible Study Leaders Training na matapos para sabay na sila. So, magkakaroon tayo ng discipleship training. And then, bakit kailangan ng discipleship training? Para maging disciple ka at ikaw din ay mag-disciple ng iba. Sino yung iba? Nakalagay dito, people group. Sa Bible, pag nabasa mo yung word na nation, sa Greek yun, nakalagay ethnos. Alam niyo yung mga ethnic. Pag sinabing ethnos sa Bible, doktor sa doktor, engineer sa engineer, driver sa driver, nanay sa nanay, tatay sa tatay, estudyante sa estudyante, boss sa boss. Yun ang ethnos. Kapantay mo. Parehas kayo. Kahit naman sa larangan ng sports, hindi pwedeng heavyweight yung kalaban mo, ikaw lightweight. Hindi pwede yun. Parehas lang kayo dapat. Kaya nga yung may nagulping babae sa karate, ang daming umangal talaga. Lalaki ba naman kaaway eh? Hindi tama yon. Kailangan fair lang kayo. Kaya kung ano ang kalagayan mo sa buhay, okay lang na abutin mo yung nasa baba. Walang problema doon. Pero huwag mong kakalimutan yung kapantay mo. Humanap ka ng katapat mo. Sabi mo sa katabi mo, humanap ka ng katapat mo. Yun ang siran mo. Okay? Mas madaling siran yung sa baba pag nakuha mo sa taas. Influence, evangelism. So ito po yung ating mission. Ito yung ating sasakyan para makarating tayo sa vision natin. Ang topic natin ngayon ay core values. Ano naman ang core values? Ang core values ay ito yung behavior mo habang bumabiyahe o naglilingkod tayo sa church na to, sa Panginoon, sa loob at labas ng church na to. Ito yung dapat nating asal. Okay? Ito yung asal natin. Kumbaga, naalala ko nung maliit-liit pa tong church, pag nag-outdoor kami, maliit pa lang yung grupo, magulo, maingay. Pag bumabiyahe, punta kaming Bataan, punta kaming Batangas. Pag may mga sasakyan, masaya, di ba? Masaya yung biyaheng gano'n. Tapos lahat ng kainan, hihintuan. O, gabi na, uwi na ulit. May lomi doon. So, may attitude habang bumabiyahe. So, ganun din, para tayo makarating sa vision, we need the vision, the vehicle. At habang tayo'y bumabiyahe patungo sa vision natin, through the mission of making disciple, meron tayong tinatawag na behavior. Meron tayong tinatawag na ethics na ginagawa habang tayo bumabiyahe patungo doon. Yun po yung topic natin ngayon. Okay? So let's bow our head and let's pray. Panginoon, dalangin namin na patuloy naming maintindihan yung aming kinalalagyan sa church na to. Hindi kami nag-exist for the sake of existence. We have a purpose. We have a vision. We have a mission. And Lord, today I pray that as we study and discuss the core values, Lord, ng church na to, hayaan mo ma-internalize namin ito, maging embodiment kami nito, at Lord, magawa talaga namin dahil ito ang kailangan na ipakita namin sa mundong ito. Kaya Lord, as we study every words, enlighten us, speak to our hearts, and let your Holy Spirit be upon us, Lord. Let your anointing flow in this place. Surround us with your warring angels and cover us with your blood. Be exalted, Lord Jesus. We entrust everything to you. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ministry, core values. Ano-ano ito? Binanggit ni Hector kanina yung health patungkol sa kaperahan. Sa atin, ang core values natin ay health. Napakasimple. Ever since the church started, ito na yung core values. Kaya lang napadpad itong church na to sa maraming mga kung saan-saang mga direksyon kasi yung leadership ay kailangan gawin to, kailangan gawin ito. And through the submission, galaw naman ako doon according to their leading, ay walang nangyari. Pero deep in my heart, ito talaga yung pinagagawa ni Lord. Nung tinayo itong church na to, na hindi namin tinanggap yung mga offers sa abroad, sa Japan, sa Chiba, ito talaga, ito na yung vision, ito na yung mission, ito na yung core values, never change. Maraming churches, yung core values nila paiba-iba every
5 years. Ito hindi, ito na talaga. At napakasimple ng core values natin, madaling tandaan dahil health. Okay, health. Yung acronym is HELP. S-E-L-P. Ngayon, nakalagay dito, Ministry Core Values. Ito yung attitude mo sa paglilingkod dito sa church at sa trabaho mo. Kasi hindi pwedeng Kristiyano kapag Sunday, mabait kapag Linggo, pagdating ng Lunes, demonyo ka. Hindi po pwede yung ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede yon. Hindi hinuhubad ang pagiging Kristiyano. Okay, hindi to damit. Ang pagiging Kristiyano, tulog ka, gising ka, kahit saan ka, yun ka. Hindi pwedeng hunyango, hindi pwedeng kamilyo na nag-iiba-iba. Okay? So, etong health na to, nasa loob ka ng church o wala. Nasa trabaho ka, nasa call center ka, nasa construction business ka, ito dapat ang attitude mo. Kasi anak ka ng Diyos. Okay? Lingkod ka ng Diyos. Naglilingkod tayo hindi lang sa loob ng church, pati sa labas. Kaya lang, when it comes to leaders, Bible study leaders, leaders ng mga ministry dito at workers dito, mas kailangan nyo to. Mas doble dapat. Mas kitang-kita dapat ito sa ating lahat. Itong acronym na to na HELP. Dahil ang ministry ay pagtulong. Leadership is servanthood. The more na marami kang nililid na tao, the more na marami kang pinaglilingkuran. Itong ginagawa ko dito. Nagsiserve ako sa inyo. Anong siniserve ko? Anong siniserve ko sa inyo? Spiritual. Sa Bible study yan, ha? Growth. What we need to grow. Spiritual. Food. Pinapakain ko kayo ng spiritual na pagkain, the Word of God. May karne, may lugaw, may tinapay, iba-ibang klase. Pero lahat yun, Word of God. At yun, hindi yun pagising ko kanina umaga, bubuksan ko yung Bible, mini mo. Ano unang lumabas? Ito na. Hindi. Mahirap po mag-aral ng salita ng Diyos at ituturo, ipapakain sa mga tao. Pinag-aaralan, lalo na kung yung mga tinuturo ko may mga details, information, minsan may science pa, may halong kung ano-ano, may geography. Hindi yun tsamba, pinag-aaralan po yun. So, pag ako nagpakain sa inyo ng spiritual food, hindi po yun sardinas. Makikita mo sa Facebook, minsan nakalagay doon, preaching, sermon outline for 1 year, ready to teach. Nandun na, ituturo mo na lang. Sabi ko, okay to, sardinas. Sino gusto sardinas the whole year? Minsan yung sardinas masarap eh. Pero isang taon sardinas, yung para ka nakatira sa sa evacuation center ng 1 year, may mga gano'n na pastor na ang tamad mag-aral. Okay na to, madali na lang to, copy-paste, pak. So hindi po ako gano'n, hindi ko kayang tiisin, hindi ko kayang maatim na gawin yun. Okay? Kaya when I preach the gospel, when I preach the word of God dito, nagsiserve po ako sa inyo ng pagkain. And that is service. That is serving. Yung mga nagtuturo ng Bible study, nagsiserve sila sa mga tinuturuan nila. Yung powerhouse, yung music team na tumayo dito kanina at yung mga kids, nagsiserve lahat yan. Kaya ministry is service. Hello? Ang paglilingkod sa church at sa Diyos ay paglilingkod sa tao. Hindi tayo leader, boss. Tayo po'y servant. Tayo'y servant leader. Kaya nga sabi ni Jesus, if you want to be great in God's kingdom, be a servant of all. Leadership is servanthood. Kaya dito, makikita natin sa ministry core values, nakalagay lagi dito sa dulo, kunyari ito, humility, the attitude of our service. Excellence, the quality of our service. And then, love for God, the motive of our service.
People, the object of our service. Ministry is serving. Diba may mga, sa gobyerno natin may mga ganun, Ministry of Defense, Ministry of ano. Pero sila boss, dadaan sa EDSA, bawal dumaan, no? Kailangan padaanin si Ministry of ano, Ministry of Kalokohan. So sa atin, mga kapatid, pag ikaw leader dito sa church, worker ka, ikaw ay servant. Okay ba yun sa inyo? Pag pastor ka, servant of all the servants ka. Kaya ang leadership sa Bible, hindi ka dun sa taas nakapwesto. Dito ka sa ilalim. Inverted pyramid. Kung sana lang nandun tayo sa taas, ang sarap. Di ba? Wala kang binibitbit, ikaw binibitbit ng base ng pyramid. Hindi po ganun. Baliktad po sa Christianity. Ikaw yung ako, pastor, ako yung nasa dulo ng pyramid, nasa baba. Binubuhat ko yung buong church. Yung mga Bible study, binubuhat niya yung buong members niya. Kaya the more members you have, the more chances of stress. Hindi waiting The more members you have, the more chances talaga na mapagod ka. Kasi ministry is service. Sabi mo sa katabi mo, paglilingkod. Sa Diyos at sa kapwa. Okay? Ready ka ba? Now, the attitude of our service is, ano daw? Humility. Humility. Philippians 2:3 hanggang 5. Pag tayo naglingkod dito sa church, sa Bible study, o sa trabaho nyo, tandaan nyo ang Christianity hindi lang pang church, pang business din to, pang workplace din to, pang bahay din to, pang school din to. Dapat ang attitude natin sa loob at labas ng church is humble tayo. Sabi dito sa Philippians 2, do nothing from selfish ambition or conceit, excessive pride in oneself, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Itutuloy natin sa kabila, pero isa-isahin muna natin. Ang humility, hindi selfish. Ang kayabangan, makasarili. Yung word na selfish ambition, lahat ng gusto mong gawin, nakapokus sa sarili mo. Kahit naglilingkod ka dito sa church, tumatayo ka dito, whatever you do, pag meron kang selfish ambition, hindi si Lord ang gusto mong makakita ng ginagawa mo, hindi si Lord ang gusto mong magbigay ng approval sa'yo, kundi yung mga tao sa paligid mo o yung nakakataas sa'yo. Naalala ko noon, nung bago pa yung church Pag wala ako, nakakuya-kuya ako yung mga leaders, wala na sila rito noon. Wala na sila rito ngayon pala. Kakuya-kuya ako. Pagdating ko, bigla sila magwawalis. Sister Jeline, just pastor. Parang ganun lang din sa trabaho, di ba? Wala si boss. Ano muna tayo? Kuya-kuya-kuya muna tayo. Hayaan muna tayo. Andyan si boss. Tayo lahat ang sisipag, Bawal sa Kristiyano yung ganun. Ang tawag doon, fake. Ang tawag doon, plastic na kasipagan. Hello? Walang tao. Hello? Kaya sabi dito, ang pride, may pansariling mga motibo yan. Okay? May ambition. Conceit. Yung word na conceit is sagad. Sagad sa yabang. Talagang self-centered siya. Pero ang sabi dito, in humility, count others. Pag ikaw humble, lagi mong iniintindi, hindi lang sarili mo, ibang tao din. Hindi ko naman sinasabing maging men pleaser ka. Kasi excess naman yon, sobra yon. Ang men pleaser, mayabang din yon. Kaya mo gusto i-please yung tao kasi mayabang ka Ang taong humble, ang piniplease lang si Lord. Kahit hindi ma-please yung tao, basta na-please si Lord, yun lang yun. Okay na yun. So ang sabi dito, count others. So, ang humility, hindi self-centered. Iba ang kanyang iniisip, yung kapakanan ng iba.
Count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest. Magkaroon ka rin ng oras sa sarili mo, kagaya nga ng biro ko kay Sister Jerin kagabi. At least may konti na akong oras sa sarili ko ngayon. Dati wala talaga. So you have your own interest, pero wag lang yung sarili mo iniisip mo lagi. Isipin mo rin yung iba, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ. Ang humility, iniisip mo si Lord, number 1. Iniisip mo yung iba, number 2. Ang pride, wala siyang inisip kundi sarili niya. Lahat ng gagawin niya, self-centered. Self-exaltation. Lahat ng self. Tuloy natin, verse 6 to 9. Kasi ang sabi dito sa verse 5, ganito si Jesus. Bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, naging tao, iniwan niya yung pagiging Diyos. So ang sabi dito ni Pablo, gayahin niyo si Jesus. Na bagamat Diyos, iniwan yung pagiging Diyos, nagkatawang tao. Let this mind be among yourselves. Ibig sabihin, kaya niyong gawin to. Kasi si Jesucristo, yung utak niya na sa'yo. Sino dito may Jesus sa puso? Kasama ba yung utak ni Jesus dyan? Oh, meron tayo. Yung utak ni Jesus nasa loob natin. Yung isip niya nasa isip natin. Gamitin natin. Let this mind be among yourselves. Ano daw yung mind na yon? Mind of humility. At ano daw itsura? Though he was God, bagamat siya'y Diyos, he did not think of equality with God as something to cling to. Bagamat siya'y Diyos. O sabi na ibang grupo, si Jesus tao lang. Hindi kasi nila binabasa Bible kaya hindi nila nakikita to. Sa Tagalog nakasulat, bagamat siya'y Diyos, iniwan niya ang pagiging Diyos at siya'y naging tao. Okay? So Diyos siya, iniwan niya yung pagiging Diyos. Instead, He gave up His divine privileges. Ang taong mayabang, yung mga pribilehiyo niya ayaw niyang bitawan. Bagkos, nangihingi pa siya ng dagdag. Karapatan ko to. Entitlement. Yung word na entitlement sa mayayabang, hindi yan mabibitawan. Pero sa isang taong humble, yung word na entitlement, kaya niyang i-let go. Hindi naman ako karapat dapat siya. Buti nga, nandito ako Buti nga, pinagbigyan ako ni Lord. Pero sa taong mayabang, hindi pwede. Bakit sila? Bakit siya? Ako lang, siya lang ba? Ako din. Yan yung mga salita ng taong mayabang. Buti na lang wala dito yan. Kaya nga, pinipreach ko to para sa iba Ikikwento nyo kasi wala dito nun Sa kabila. Instead, He gave us divine privileges. He took the humble position. Tingnan nyo, yung word na humility tsaka humble, in different forms binanggit. Pero dito, literally, in humble position. Ano yung humble position? Of a slave. And was born as human being when He appeared in human form. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal death on a cross. Tingnan nyo Diyos. Ganito yung pagiging pagbaba ni Jesus. Diyos, naging tao. Okay? Nagpakumbaba. Iniwan niya yung pagiging Diyos, naging tao. Naging tao, naging alipin. Kasi naglingkod siya Diba? Leader siya ng 12. Leader siya ng marami. Siya ay servant leader. So God, human, servant. 3 levels ng pagbaba. Yung worst, kriminal. Nung panahon nila, pag ikaw worst na kriminal, ang penalty sa'yo, crucifixion at hubaran ka para mapahiya ka ng todo-todo. Hindi lahat pinapako sa krus. Yung mga minor crimes, hindi yan pinapako sa krus. Yung major crime lang. Yung mga crime na nakakahiya. At yun ang ginawa kay Jesus. Yun ang inaccuse kay Jesus. Kaya siya hinubaran doon at pinako sa krus. Nakakahiya yung nangyaring yun. That is the worst humiliation na maranasan ng isang tao nung panahon na yun. Kung sa atin, silya elektrika, sa kanila cross. Kaya nga, kung panahon natin si Jesus ay nabuhay at mangangaral, hindi siya ipapako sa krus ngayon. Isisilya elektrika siya. O kaya, ililital injection. Ngayon, lahat ngayon na magtatayo ng Christianity at follower niya, hindi cross ang nasa tuktok na simbahan.
Upuan o injection? Hindi nyo yata naintindihan. Tingnan mo katabi mo, gising ka ba? Kaya cross, kasi doon namatay si Jesus. Kung sa silya electrica siya na namatay, ano ilalagay sa tuktok ng simbahan? Di silya. Kung lethal injection siya namatay, ano ilalagay sa tuktok ng simbahan? Di hiringgilya. Tapos ang nakabitin dito sa dibdib mo, sa mga, ano yan, upuan. Ano kalagay dyan? Diyan namatay si Jesus. Di ba? Kaya nga, symbol lang yon. Walang power doon. Ang power doon sa namatay sa krus, hindi doon sa krus. Okay? Kahit iganyan mo pa sa zombie, sa mga multo, yung cross, lalamunin lang nila yan. Ang kinatatakutan ng demonyo, hindi yung cross, yung namatay doon sa krus. Okay? So, sabi dito, God, human, servant, criminal. Ganon kababa ang binabaan from heaven to earth, from earth to the lowest kind of person on earth. Criminal. Ganon nagpakumbaba si Jesus. Ngayon sabi ng verse 9, kaya naman, itinaas siya ng Diyos. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Lahat ng pangalan na nabanggit, Aristotle, Plato, sino pa ba? Alexander the Great, Nero, mga luma ngayon at yung mga lilitaw pa, walang pangalan na tataas sa pangalang Jesus. Wala. Kaya nga sabi dito, pag tinuloy natin hanggang 12, lahat luluhod, lahat magsasabi si Jesus ang Panginoon. Sa langit, sa lupa, at sa impyerno. Bakit? Kasi nagpakumbaba siya ng todo-todo to the max. Yung pinakamababang-mababa na rating niya. Kaya naman yung pinakamataas na rating din niya. Mas malakas ang pagbagsak mo ng bola. Mas malakas din ang pagtaas nun, yung rubber ha. Ngayon, sabi dito sa Matthew 23, those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Si Jesus nagpakumbaba, kaya siya tinaas ng todo. Pero ito namang si Lucifer, tingnan nyo, baliktad. Sabi dito sa verse 12 ng chapter 14 na Isaiah, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into the heaven. Aakyat ako sa langit. Okay, yung word na ascend na yan, sa Hebrew yan, ala. I will ala myself to heaven. And then, sabi niya, I will exalt my throne above the stars of God. Ang tinutukoy dito mga stars, mga anghel. May mga angelic beings na may mga trono, yung mga tataas ang mga ranggo. Ang sabi ni Lucifer, ako pinakamataas sa lahat ng anghel. Wala kayong sinabi, wala kayong binatbat. Then, sabi niya, I will also sit on the mount of the congregation at the farthest sides of the north. Merong kapulungan ng mga high-ranking angels kasama si Lord at ang sabi niya, mas mataas ako doon. Hindi na kontento. Next verse, I will ascend above, again, the word ascend is ala. I will ala above the heights of the clouds. I will be like the most high. Magiging kagaya ako ng Diyos. Imagine mo to. Si Jesus, Diyos, iniwan. Naging kriminal ang ending, pinatay. Si Lucifer naman, gusto niyang lagpasan ang Diyos. Kaya nga may biroan, nung si Jesus ay pababa, ang bilis. Bigla namang itong si Lucifer, paakyat. Maya-maya, nagkapalit. Si Lucifer naman pabagsak, si Jesus naman pataas. Kasi ang sabi ng Bible, ang lahat ng nagmamataas, binabagsak. At lahat na nagpapakumbaba, tinataas. Lumingon lang kayo sa paligid. Yung mga kilalang tao, yung kilalang mga leader ng mga bansa, tingnan nyo lang sila kung paano sila nagyabang. Sa Bible, marami example. Pero lumabas muna tayo sa Biblia. Pumunta muna tayo sa mga kamag-anak natin, kakilala, kapitbahay, kaibigan. Sino dyan yung mga mayayaman dati?
May pera, kaya lang yumabang. Sino dyan? At ngayon wala na. Lahat ng nagyayabang, kahit gaano ka pa kayaman, isang iglap lang kayang mawala lahat yan. Isang iglap lang. Kaya ang kayabangan ay nakakatakot. Ang nagmamataas, pinabagsak. Ang nagpapakumbaba, tinataas. Kaya magugulat ka, wala yan dati ha. Bakit okay na siya ngayon? Humility is the key. Pagpapakumbaba. Proverbs 16:18, pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Ang kayabangan ay nagdadala ng pagkawasak ng buhay at kabuhayan. Pati relasyon. And haughtiness, yung word na haughty, ito yung sagad, yung ang lakas mong manlait. Di ba, pangit niya. Kala mo naman pogi ka. Yung yung nandidegrade ka ng ibang tao, yun yung word na haughty. Masyado kang believe sa sarili mo. Na kung ganun-ganunin mo yung iba, laitin mo na lang. Kaya wala naman dito nun. Wala. Okay, wala. Absent. Dahil kung meron man, sabi mo sa katabi mo, bato-bato sa langit ang tamaan, magbago. Magbago dahil nagwa-warning si Lord, lahat ng mayabang dito papunta. Amen? Kaya itong si Lucifer, sabi ni Lord sa Isaiah, gusto mong maging Diyos? Eto ka ngayon. You shall be brought down to Sheol. Ito yung impyerno. Ibababa ka sa impyerno. At saan daw parte ng impyerno? God, si Jesus God, human, and then, servant, and then, criminal. Si Lucifer na nagpipilit itaas yung sarili, kabaliktaran ni Jesus, ang sabi ng Bible, ibababa siya. Si Jesus naman na nagpakumbaba, itataas. Si Lucifer, ibababa. Saan siya ibababa? Sa impyerno. Anong layer? Anong level? Basement. Pag pumunta ka sa Korea o sa Japan, minsan ang basement nila 7 layer. Kasi nandoon yung mga subway nila. Eto, sabi dito, to the lowest depth of the feet. Sa pinakamalalim na lugar na impyerno, Lucifer, dun ka. Dahil gusto mong tumaas, magyabang ng magyabang, ibabagsak ka sa pinakamababa sa impyerno. Ganito lagi ang kwento. Ang nagmamataas, binabagsak. At ang nagpapakumbaba, tinataas. Sabi mo sa katabi mo, ang nagyayabang, binabagsak. Ang nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Saan ka doon? Sa tataas o sa baba? Sa gitna ng pride, mapapansin nyo, ang nakalagay doon is I. Kaya nga sabi ni Lucifer, ako, I will be myself and I, itataas ko sarili ko. At kung aaralin nyo, kung bubuksan nyo yung website ng Church of Satan, ang nakasulat doon sa kanilang mga doktrina, we don't worship Satan. Witches lang yung gumagawa nun. We Satanists, we worship ourselves. There is no God, we are God. I is God. Lahat ng mayayabang, satanista. At wala dito nun. Hello? Lahat ng I ang sentro, satanista. Yun ang system ng Satan, ng satanic group, satanic church ni Anton LaVey. So, I is in the center of pride. In humility, Jesus became human. Human, servant, criminal. In pride, Satan, a mere created being, wants to become God. Kabaliktaran. Diyos gustong maging tao at magpakumbaba para tayo tubusin. Ito, anghel, nilikha lang ng Diyos, gustong maging Diyos
Para bang elepante at langgam. Sabi nung langgam, huwag kang hahakbang dito, kakagating kita. Parang ganon, nakakatawa. 'Di ba? Parang yung Iran lang at saka US, binabantaan ng Iran ang US na huwag kayong makikialam pag nilusob namin Israel. Ha? Joke? Parang langgam na nagsasabi sa elepante, isang hakbang mo pa, kakagating kita, patay ka. Kalokohan eh. So, si Satan ay grabe talaga. So, humility is Jesus, pride is Satan. Tanungin mo lang yung katabi mo, asan ka dyan? Pag yung mayabang ka, diablo ka. Pag humble ka, Jesus ka. James 4:6. God opposes. Sa Greek yan, yung word na oppose, talagang hindi lang resist. Kasi dalawa yung ginamit sa Greek, resist at oppose. Nasubukan yung pupunta kayo ng party, kahit ang bait-bait nyo sa mga pulubi, no? Nakaputi ka, kagaya nito, nakaputi ka, tapos special yung pupuntahan mo, and then nagpuntahan yung maruruming bata sa iyo, mga pulubin, mga grasa. Hindi man ikaw galit sa kanila, pero gusto mong madikitan? Nangihingi lang naman ng pera, tapos binigyan mong piso, ibabato pa. So, medyo re-resist ka doon kasi may lakad ka eh. Kung naka-ordinary dress ka lang, okay lang. Magre-resist ka doon kasi ayaw mong marumihan. Sa Bible, pag ikaw mayabang, ganun si Lord. Kunyari, nagdadasal ka pero mayabang ka, hindi ka nagre-repent. Sabi na, kadiri ka. Kadiri ang taong mayabang sa Diyos. Kaya walang sagot sa dasal ng taong mayayabang kasi si Lord lumalayo sa mayabang. At pag nagpilit kang lumapit sa Diyos, sabi dito, oppose. Yung word na oppose, itutulak ka palayo. Tinutulak ng Diyos palayo ang taong mayayabang. Kaya kahit umiyak ka pa ng dugo, hanggat di ka nagsisisi sa kayabangan mo, walang sagot sa dasal mo. Kasi ayaw ng Diyos sa mayayabang. Hello? God resists the proud, oppose the proud, but He give grace to the humble. Pero sa mga taong mapagpakumbaba, ang Diyos maawain. Kaya nga, pag tiningnan nyo ang Biblia, ang buong Bible, pride is the worst sin invented by Satan. Wala nang sasama pa sa kasalanan na to. Wala na. Lahat ng kasalanan kayang patawarin, bigyan ng grasya ng Diyos. Pero yung taong mayabang, nako, talaga naman, gusto mang tulungan ng Diyos, walang magawa ang Diyos. Sabi na Isaiah 59:1 and 2, hindi maikli ang kamay ng Diyos, hindi bingi ang tenga niya para hindi mapakinggan ang dasal mo. Kaya lang yung kayabangan mo, yung kasalanan mo, kaya hindi kita matulungan. Kasalanan. Ito yung worst. Bakit worst? Lahat ng kasalanan na naimbento dito nag-ugat. Self-pity. Bakit ka naawa sa sarili mo? Mayabang ka eh. Self-exaltation. Self-accusation. Yung bang nakagawa ka ng kasalanan, pinatawad ka na ni Lord, pero ikaw hindi mo mapatawad sarili mo. Selfish. Ayaw mo magmigay, madamot ka, ayaw mo masaktan. Talagang gaganti at gaganti ka. Ayaw mo mapahiya. Lahat ng bagay na ayaw mo masaktan yung sarili mo, dito nagugat sa pride. Kaya maraming bunga at sanga itong pride. Dahil ang unang kasalanang na-imbento sa universe is pride. At wala namang ibang gumawa nun kundi si Satan. God cannot help a proud person. Cannot. Lahat ng kasalanan kaya niyang patawarin. Pero yung kayabangan, walang gamot. Walang solusyon unless magsisi ka, humingi ka ng tawad sa kayabangan mo. Then, doon lang makakilos ang Diyos. Because God resists the proud. Oppose and resist. Yung resist, wag. Yung oppose, tulak ka palayo. Dalawa ang ginagawa ng Diyos sa mayabang. Tinatanggihan, kinakalaban pa. Isa lang ang solusyon sa taong mayabang, umamin at magpakumbaba. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Example, si David at si Saul. Kung alam niyo yung kwento,
Masyadong malala yung kasalanan ni David kumpara kay Saul. Okay? 2 Samuel 12:7-9, and then lalaktaw tayo sa 13. Nathan said to David, ganito yung background. Nagkwento itong si Propeta Nathan ng isang kwento. Sabi niya, pumunta siya sa hari. Sabi niya, mahal na hari, may nangyaring ganito. Yung isang mayaman na maraming alagang tupa, may kapitbahay na isang tao na may alagang isang tupa. Isa lang yung tupa niya, kasama niya kumakain sa lamesa yan, pet na pet talaga niya yan, alagang-alaga niya. Samantalang yung mayaman, ang dami niyang tupa. Nagkaroon ng bisita itong mayaman. Ang ginawa niya, kinuha niya yung nag-iisang tupa, doon sa kapitbahay na yon, inagaw niya, kinatay niya, pinatay niya. Samantalang marami namang tupang pwedeng katayin doon sa mayaman. Ang sabi ni David, nasan yan? Taga saan yan? Papatayin ko yan. Pati yun kita karon. Sabi ng propeta, ikaw yun. Ikaw yun. Tapos sabi niya, Nathan said to David, you are the man. Thus says the Lord, the God of Israel. I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul. I gave you your master's house, yung palasyo, kaya siya naging hari, your master's wife into your arms, and gave you the house of Israel, of Judah, yung buong bansa, Israel at Judah, nasasakupan mo ngayon. And if this were too little, kung kulang pa, bitin ka pa sa blessing ko na yan, I would add to you as much more. Pwede ko pang dagdagan. Hari ka na, may palasyo ka na, sakop mo buong bansa, may authority, may power, may pera ka na. May asawa ka pa, ang dami. Pwede pa noon yun, ngayon hindi na ha. Baka sabihin niyo, sabi ng Bible, pwede. Magkita tayo mamaya. Try nyo lang. Okay, so sabi rito, kung kulang pa yan, sabi ni Lord, dadagdagan ko pa. Hindi yung asawa ha. Yung mga blessing na nakuha niya. Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in this sight? Bakit mo sinuway ang mga utos ng Diyos? Ano ang kasalanan ni David? Ito. You have struck down Uriah the Hittite with the sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the Ammonites. Ganito po yung nangyari. Si David, one time, kasi lagi naman siya nasa gera. Pag may gera sa Israel, siya yung nasa frontline. Nakikipagdigma talaga siya. Nung time na to, medyo mainit-init yata ang panahon, nagpahinga sa bahay si David. Tapos walang magawa, kaya nga idle mind and idle hands is Satan's workshop. Walang magawa si David, nagkuya-kuya-kuy lang, lumabas sa tuktok ng palasyo, nag-stroll, then nag-overlooking siya, namasyal dun sa overlooking, and then may nakita siyang burarang babae. Naliligo, ubutubad, walang takip, walang bubong. Kaya mga babae, wag kayong burara ha. Kasi yung mga nababalita sa news, anong nangyari na rape? Paano hindi marirape? Ang suot ba naman ay 3 inches na short? Diyos ko naman, maayos nga kayo. Short pa ba yan? Shortest, tawag dyan, di shorts. Shortest. Burara, naliligo. Nakita nung Haring David. Wow, chicks. Ang ganda. In order. Pinadala yung isa niyang tauhan. Puntahan mo ngayon. Orderin natin. Pinadala sa palasyo. Nabuntis. Ngayon, para pagtakpan yung kanyang krimen, pinatawag yung asawa, sundalo. Pinatawag yung mister. Sabi niya, pahinga ka muna, uwi ka muna sa inyo. Sipingan mo muna yung asawa mo para pagtakpan yung ginawa niyang kalokohan. Sipingan mo para hindi mabisto na siya may kagagawan. Etong si Uriah, tapat sa Diyos, tapat sa bayan. Sabi niya, hindi pwede. Yung mga katropa ko, nandoon nakikipagdigma, tapos ako magpapasarap sa bahay, sampal kay David yun. Sabi, hindi pwede. So ilang ulit niyang sinabihan na, umuwi ka muna. Ayaw.
Ang ginawa ni David, inutusan niya yung general niya. Sige, ganito gawin niyo ha. Lumusob kayo doon sa kalaban. At pag naglabasan yung kalaban, atras kayo, iwanan niyo si Uriah. Patay itong si Uriah. Ano ang kasalanan ni David? Ilan ang kaso dito? Ilan? Adultery. Sabi ng Ten Commandments, thou shall not covet your neighbor's wife. Huwag mo kunin, huwag mo pagnasaan yung asawa ng kapitbahay mo o kung sino man. Dalawa ng kasalanan niya. Pangatlo, cover up, murder. 4 ang matitinding kasalanan ni David. 4. Okay? 4. Ngayon, ang sabi dito, nung lumapit yung propeta sa kanya at kinuwento yung patungkol sa tupa, sabi niya, ikaw yon. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. Pero yung anak mo, kay Bathsheba, mamamatay. Pero ikaw, hindi ka mamamatay. Pinatawad siya ni Lord. Ngayon, punta tayo kay Saul. Ano naman ang kasalanan ni Saul? 1 Samuel 15:20-25. And Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on to mission in which the Lord sent me. Ito naman yung background. Inutusan ni Lord si Propeta Samuel kay Saul. Ang sabi nila, Saul, ubusin mo yung mga Amalek. Wala kang ititira. Mula sa hari at sa lahat ng nakatira doon, pati hayop, patayin nyo. Kasi sinumpayang mga yan. May mga karga yan ng DNA ng mga Nephilim, ng mga giants. May demonic DNA ang mga yan. Wala kayo ititira dyan. Dagdag ko na lang yon, pero yun yung totoo. Na may DNA sila ng mga demonyo. Alam niyo yun, ikiniwento ko no, nag-asawa yung mga fallen angels sa human, kasama itong mga to. So, yun ang utos, ubusin. Ang ginawa ni Samuel, ang ginawa ni Saul, hindi sinunod yung utos na yon. Sabi niya, pag-uwi, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalek. Ginawa ko yung utos ni Lord, pero hindi ko pinatay si Agag. And I have devoted the Amalekites to destruction. Partial obedience. But the people took the spoil, sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction. Alam niya na hindi dapat dalhin. Pero ang sabi niya, matataba kasi ito, magagandang mga ox to. Medyo wagyu ang quality nito. Kobe beef, Angus beef, ibibigay natin kay Lord. Ang utos, ubusin. Ang utos, patayin. Tinira niya yung mga the best. At ang sabi dito, isasacrifice natin to sacrifice to the Lord your God. Isasacrifice natin sa Diyos mo. Parang ganun. Buti nga, bibigyan namin yung Diyos mo, angal ka pa. Parang ganito usapan, hindi niya sinabing, we will sacrifice this to our God. Hindi, to your God. Diyos mo to eh. Aangal ka na binuhay namin. Buti nga, aalayan namin siya eh. Then, sabi ni Samuel, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Mas gusto ba ng Diyos yung alay-alay mo, sakripisyo mong ginagawa kaysa sa pagsunod? Behold, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mainam kaysa magsakripisyo ka o mag-alay ka. And to listen than the pot of rams. Yung makinig at sumunod ay importante sa Diyos kaysa yung mag-alay. For rebellion is a sin of witchcraft. Yung pagre-rebelde mo ay equivalent sa pangkukulam o divination. And stubbornness is equivalent to iniquity of idolatry. Pag ikaw ay rebelde, isa kang mangkukulam. Pag ikaw matigas ang ulo, isa kang idolatry, para kang ikaw yung nagpapasamba sa sarili mo. Sabi ni Samuel, because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Ngayon, anong kasalanan ni Saul? Hindi sumunod na ubusin yung mga Amalek. Okay? Isa lang kasalanan niya, hindi sumunod. Si David, ilan ang kasalanan? Ano yon? Adultery, cover up, covetous, murder. 4. Alin dito ang mabigat ang kasalanan? Si David o si Saul? Si David.
Si David ba pinatay o tinanggal sa pagiging hari? Hindi. Si Saul ba tinanggal? And later on namatay? Yes. Ba't ganun? And laki na kasalanan ni David, samantalang si Saul hindi lang sumunod. Ito po yung reaction ni Saul. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words because I fear the people. Takot kasi ako sa tao, men pleaser ako eh. Ayokong may masabi sila sa akin, kaya ako sila sinunod. Teka lang, ikaw leader, tapos ikaw sumusunod sa tao mo? Ikaw hari? Dahil gusto mo lang silang ma-please, ayaw mong masaktan, ayaw mong ma-offend, ayaw mong may masabi sa'yo, hindi po pwedeng leader yung ganun. Tandaan nyo, ang leader, gumawa ka ng tama o mali, may masasabi ang tao sa'yo. Mamili ka na lang kung sino yung may gusto kong masabi sa'yo. Yung masasama o yung mabubuti. Ako, wapakels. Basta ginagawa ko yung gusto ni Lord, wapakels ako dyan. Wala akong pakialam, sabihin ng tao. Eto, sabi kasi ng tao eh, kaya sinunod ko sila, I obey their voice, now, therefore, please, pardon my sin and return with me that I may bow before the Lord. Verse 30, he said, nagkasala ako, pero I have sinned, yet honor me now before the elders of my people, before Israel, and return with me para ipakita na nag-worship pa rin ako kay Lord. Maka-Diyos pa rin ako. Si Lord pa rin ang nasa puso ko. So tingnan mo to Nagpakumbaba ba si Saul? Hindi. Nagpakumbaba? Hindi. Ayaw niyang mapahiya. Ang taong mayabang ayaw mapahiya kahit mali na ginagawa. Kaya nga hindi umaamin ng mali ang taong mayabang. Hindi umaamin ng mali. Ilulusot at ilulusot niya yan. Kaya ang sabi niya, sabi kasi ng mga tao kasi magaganda naman tong mga ox na to, sayang. Ang dami niyang palusot. Nung si David ay sinabihan ni Nathan, the prophet, ikaw yon, nagpalusot ba? O umamin agad? Umamin agad. Nagkasala ako kay Yahweh. Sabi niya, patawarin ako ng Diyos. Hindi nga niya sinabi nagkasala ako sa tao, pero automatic na yon. Pag nagkasala ka sa Diyos, nagkasala ka sa tao kasi. So si Saul, ang daming palusot. Ang taong mayabang hindi umaamin, nagpapalusot pa. Ang taong humble, umaamin agad, kaya naaayos agad. Sabihin mo sa katabi mo, David o Saul? Sino? Sure? Maraming taong maraming kasalanan ginawa sa buhay. Pero ginamit ni Lord dahil nagpakumbaba. Marami namang taong ang kasalanan lang, chismoso lang. Wala talaga, hirap si Lord magpatawad kasi mayabang. Wala sa laki ng kasalanan mo ang paggamit ng Diyos sa'yo kung magpapakumbaba ka. Kaya galit ang Diyos sa mayabang. Amen? Sino dito ang humble? Taas ang kamay. Joke lang, nagtaas talaga. Ano? Ako humble. Humble ako Huli tayo dyan. Tandaan nyo to. Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Lahat tayo may atraso. Pero ang tinitingnan ng Diyos, magpapakumbaba ka ba? Ang taong nagpapakumbaba, handang tanggapin yung resulta ng kanyang pagkakamali. Hindi yung, teka lang, nagpatawad na nga kayo talaga. Bakit ganun? Hindi. Ang taong humble, kung ano ibigay sa iyo, tatanggapin mo. Letter E. Ang haba naman ng humility na yan. Excellence. Kailangan kasi. The quality of our service. Sa atin, dito, sa church, ang definition ko ng excellence is giving our maximum best. Ibigay yung todo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 8:7, New English Translation, let's strive for excellence in all we do. Sa lahat ng ginagawa mo, gawin mo yung maximum best. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in all eagerness,
And in love from us that is in you, make sure that you excel in this act of kindness too. Ang topic dito is giving. Magbigay ka ng best todo. Pero, ang sinasabi dyan, hindi lang sa giving, sa lahat. Magugas ka ng pinggan, ayusin mo, hindi nagtitira ka pa na isang kanin. Sayang naman, dikit lang gawin. Tinidor, may mga naiiwan pa. Nagwalis ka. Ito, binibiro ko sila pag naglilinis ako sa kwarto namin, bihira namang mangyari yan. Pag may oras lang. Sabi ko, kahit dilaan mo pa yan, wala ka alikabok na makukuha dyan. Joke lang naman yan. Kahit ganunin mo. Kasi kung naglinis ka na rin lang, the same oras ang ginamit mo, the same effort, itodo mo na. Kung nag-aral ka na rin lang, galingan mo na. Nagtrabaho ka na rin lang, galingan mo na. Ganon din yung pagod, ganon din yung oras na inubos. Kasi kung hindi mo gagalingan, ang una mong niloko, sarili mo. Hello? Yung mga nangangamuhan, may mga boss, galingan nyo. Hello? Dahil balang araw, kayo din naman mapopromote. Kayo din magbibigyan ng bonus. Kung hindi man, si Lord ang magbibigay ng bonus sa inyo. Amen? Sabi dito sa Proverbs 22:29, do you see a man who excel in his work, skillful in his work? He will stand before kings, he will not stand before obscure men. Pag ikaw excellent sa trabaho mo, hindi ka tumatayo sa mga pipitsuging mga nilalang. Mga big timer, yung mga kabady-body mo, ka-elbow-elbow mo. Tinaon nyo naman yung ating pambansang kamao, di ba? Kahit sabihin nyo, pamatay English niyan, pero ang mga NVA nagpapa-autograph sa kanya, yung mga big time na mga tao sa iba't ibang bansa. Bakit? Nag-excel siya sa panununtok. Totoo. Magaling ba siyang mag-tennis? Hindi. Pero sa boxing. Ngayon, kailan ka bang mag-excel? Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, whatever your task may be, work from the soul, that it is put in your best, very best effort as something done for the Lord, not for men. Maliit, malaking bagay, itodo mo dahil kay Lord mo yan ginagawa. Hindi yung, tutugtog tayo para kay Lord. Naghuhugas ka ng pinggan sa bahay nyo. Hindi to para kay Lord, kay nanay lang to. Teka lang. Sino ba boss mo? Sino ba tumawag sa'yo? Sino ba yung Panginoon mo? Hindi, sa church lang yon. Teka lang, ang Christianity hindi hinubad. Pag Christian ka dito sa States, Christian ka pa rin sa bahay at sa trabaho nyo, sa school. Yung mga youth, hello. Pag nagtrabaho kayo sa bahay nyo, galingan nyo. Hindi yung, tago natin sa ilalim ng upuan tong, nagwalis ka na rin lang todo mo na. Hello? Kasi isang forma ng katamaran yan. Lahat ng ginagawa natin, kay Lord natin ginagawa. Sa loob ng church o sa labas ng church. Excellence is the gradual result of always striving to do better. Pag nasa mindset mo, kailangan todo. The best. Masasanay ka. At doon na de-develop yung excellence. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Kung ano yung paulit-ulit nating ginagawa na tama o kahit mali, yun tayo. Excellence then is not an act but a habit. Pag nasanay kang wishy-washy yung trabaho mo, masasanay kang ganun at kinabukasan mo, walang kwenta. Yung mga nagtatagumpay sa buhay, hindi lang masipag. They give their maximum best. Todo. Sabi mo sa katabi mo, todo. Buong lakas, buong isip, buong buhay. Todo. Pag nag-aral ka, itodo mo. Pag nagtrabaho ka, itodo mo. May mararating ka sa buhay pag ganyan ka. So dito, mga kapatid, lahat ng leaders dito, dapat humble, dapat excellent ang trabaho. Lalo dito sa loob ng church. Amen ba? Kaya hindi ko, pinagagalitan ko po yung mga leaders dito. Pag sumablay, bakit? Kasi hindi ka dapat sumasablay hanggat maaari. Lalo na kung yung ginagawa mo, lagi mo nang ginagawa. Ibig sabihin, nagpabaya ka. Ibig sabihin, may kulang ka. Hindi mo sineryoso, hindi mo binigay yung maximum best mo sa trabaho mo. Pinapagalitan ko po sila.
Pero pag nagalit naman ako, nakangiti kaya hindi nila halata. Kaya yun, mga leaders, humble, excellent ang trabaho. Workers. Then, love. Pag pinagalitan ko sila, hindi sila nag-walk out. Hindi sila nagtatampo. Bakit? Kasi ang motibo sa paglilingkod sa Diyos ay mahal natin ang Diyos. Kahit hindi mo mahal si pastor, wala akong paki sa'yo. Kasi, ganun din naman ako. Mahal ko si Lord, kaya ako nandito. Amen? Dahil kung pagmamahal lang sa tao ang magiging dahilan, bakit tayo naglilingkod sa church o sa trabaho nyo, sa labas, magre-resign kayo. Okay? Magre-resign kayo. Ang tagal ko na sa ministry, marami ng pastor na nag-resign, marami ng pastor na nawala, marami ng mga leader na tumigil. This is the only motive that will sustain you in the ministry. Pag ang motibo mo sa ministry magpasikat lang, o gusto mong makilala, magkapera, magnegosyo ko na lang, gusto magkapera. Gusto mong sumikat, di mag-artista ka. Gusto mong tumawa yung mga tao, di mag-komedyante ka, mag-clown ka. So, hindi yan ang motibo dito. Kung gusto mo magpasiklab, magpasikat, magpaepal, this is not the place for you. Showbiz. Dahil pag yun ang motibo mo sa ministry, hindi ka tatagal. Dahil dito, hindi lahat matutuwa sa'yo. Dito, walang pera. Lalo na sa simula, abonado ka. No? Gusto mong sumikat? Oo, minsan, matuwa sila sa'yo, pero kadalasan, nagagalit sila sa'yo. So if that's the reason, if that's the motive of your service, then wala tayong mapapala. Kaya love is the only motive of our service. Sabi nga ng isang author, no ungratefulness of man can stop us in serving if our sole motive is loving God. Tandaan nyo, naglilingkod tayo dito dahil mahal natin ang Diyos. Amen? And lastly, people. The object of our service is people. Sabi doon sa Mark 12, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So ito yung pinakamahirap na challenge. Sino mas madaling mahalin, si Lord o yung tao? Kayo, sino madaling mahalin? Si Lord o yung tao? Ha? Nasaktan na ba kayo ni Lord? Nagtampo na ba si Lord sa inyo? Inaway ba kayo ni Lord? Iniwan ba kayo ni Lord? Sinimangutan ba kayo ni Lord? Tinarayan ba kayo ni Lord? Hindi. Tao. Yes! The best way to love people is share to them the love of God by sharing the gospel of love. John 3:16, alam niyo na yan. Romans 5:8. So, mas madaling mahalin ang Diyos kaysa sa tao. Pero inutos ni Lord na mahalin din natin yung tao. Kaya nga tayo nagba-Bible study. Kaya nga tayo nagsishare ng gospel. Amen? Ngayon, paano natin mamahalin ng tao? Share natin yung love ni Lord sa kanila. Share natin yung gospel. So, what is help? Okay, tayo. At bilang mga leaders sa church na to, bilang mga workers sa church na to, bilang member ng church na to, let's strive, pilitin talaga natin na itong help na to, itong humility na to, makita talaga sa atin. Yung excellence, makita sa lahat ng ginagawa natin. Yung love for God, yun talaga ang ipilit nating motibo natin. At yung tao, mahalin talaga natin. Kasi mahal ni Lord eh. Okay? So before we close in prayer, may first timer po ba tayo? Ayan. Pwede po ba kayong bumaba dito? Pagpe-pray lang namin kayo sa ating pagtatapos. Kung may mga gamit kayo dyan, bitbitin nyo na rin po. Kung may mga kasama kayo na nag-invite, samahan nyo na rin sila. Closing prayer po tayo. We just want to pray for you, to bless you. Sige po, lapit kayo dito sa harap. Welcome po kayo sa Juhia. Ang Juhia po is Jesus Our Hope International. Isa po kaming Christian group na walang
tinuturo kundi Bible lang at wala kaming tinataas kundi si Jesus lang. So kanina medyo I hope naging relevant sa inyo itong topic namin kanina, bagamat this is for Juhia. But still, itong humility is for everyone. Para sa lahat ito. At importante yung humility dahil hindi po naliligtas ang tao pag mayabang. Ang taong mayabang hindi umaamin ng mali. Ang taong mayabang hindi umaamin ng kasalanan. Pag ikaw humble, aminin mo na makasalanan ako, kailangan ko si Jesus. Pag hindi ka umamin, kaya nga ang sabi ng Bible, hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka maging kagaya ng isang bata, maging humble kagaya ng isang bata. Dahil ang mga bata umaamin. So before we close in prayer, I encourage you all na tanggapin po natin si Jesus sa puso natin. Pwede ba tayong yumuko lahat? Tayo pumikit. And as we bow our head and close our eyes, taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako at patawarin sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray, pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa bawat isang lumapit dito sa harapan. Kilala mo silang lahat. Walang lingid sa iyo. Alam mo kung saan sila nagmula. Alam mo kung anong pinagdadaanan nila ngayon. Dalangin ko, Lord, katagpuin mo anuman ang sitwasyon na kanilang buhay. Anuman ang problema na kanilang pinagdadaanan, anumang struggles. We pray, Lord, that you will be with them. Patunayan mo na ikaw ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa iyo. Sa lahat ng may sakit mula dito sa baba hanggang sa taas, ikaw ang Diyos ng aming kagalingan. You are the God who heals. We speak your healing. We pray for your healing. Sa mga nangangailangan ng pagpapala, kaperahan sa linggong ito, ikaw ang Diyos ng provision. Buksan mo ang durungawan ng langit, Lord, at iparating mo yung pagpapala sa kanila. Siksik, liglig, umaapaw, Panginoon. At hayaan mo ano paman yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isang nandirito, Lord, sa buong linggong ito, maging matagumpay kaming harapin lahat ng mga challenges, lahat ng mga problema, at lahat ng mga pangangailangan namin matugunan. Sa aming narinig, hayaan mo na ipamuhay namin itong health. Ipamuhay namin lahat itong narinig namin dahil ito ang gusto mong mangyari sa bawat anak mo. Lord, we thank you. We give you all the praises, the honor, and the thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen.